katatapos lang ng mahinang ulan. Sa ilalim ng kulabong langit na nag-iiwan pa ng mga huling patak ng ambon, dalawang magkapatid na babae, kambal, ang marahang naglalakad sa makitid na bangketa sa harap ng palengke ng lungsod na unti-unti nang nananahimik. Ang kanilang mga pangalan ay Maya at Mara. Magkamukhang magkamukha, may mga maamong mukha, ngunit matatalim na mga matang puno ng pagmamasid. Pauwi na sila mula sa kanilang part-time na trabaho sa isang tindahan ng electronics. Pareho silang may dala lamang na maliliit na sling bag na naglalaman ng wallet at ilang pirasong tinapay. Wala namang kakaiba sa gabing iyon hanggang sa biglang umalinggaw ang tunog ng sirena sa kanilang likuran. Isang patrol car ng pulisya ang biglang huminto at ang mga ilaw nito ay nakakasilaw sa kanilang mga mata. Mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang tatlong lalaking nakauniporme ng pulis. Malalaki ang kanilang katawan, may nakausling tiyan, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang arogansyang tila naging ugali na. Isa sa kanila ang sumigaw ng malakas, "Hoy, mga babae! Huwag kayong gagalaw! Itaas ang mga kamay ninyo!" Nagulat, sina Maya at Mara ay kusang huminto. "Ano po ang problema, sir?" Magalang na tanong ni Mara. Ngunit bago pa man masagot, isa sa mga pulis ang bigla na lang marahas na hinablot ang bag ni Maya. "Huwag na kayong magkunwaring inosente. Sakto kayo sa deskripsyon ng mga magnanakaw sa kabilang tindahan kanina," sigaw ng pulis na may makapal na bigote, habang itinututok ang isang malaking flashlight sa kanilang mga mukha. Namutla ang mukha ng dalawang dalaga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla na akusahan ng walang anumang batayan. "Galing po kami sa trabaho, sir. Kaya po naming ipaliwanag," sabi ni Maya, ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang itulak siya ng isa pang pulis sa balikat hanggang sa halos matumba siya. Nagsimula nang marinig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga nagtitinda sa palengke na hindi pa umuuwi ay nakatingin lamang mula sa malayo. Walang sinuman ang naglakas loob na makialam. Ang pagiging arogante ng mga pulis ay isang pangkaraniwang tanawin na sa maliit na distrito na iyon, lalo na kapag gabi. "Dalhin na yan sa presinto para malaman natin kung sino talaga sila," sabi ng isa sa mga opisyal. Tumingin si Maya sa kanyang kapatid na si Mara na may kalmado, ngunit mapanganib na mga mata. Dahan-dahan siyang umiling, nagbibigay ng senyales na huwag munang lumaban. Sa loob ng patrol car, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Isa sa mga pulis ang sinadyang takutin sila gamit ang masasakit na salita. "Kung hindi kayo aamin, baka bukas ay sa malamig na selda na kayo matutulog kasama ng mga totoong magnanakaw," sabi nito na may kasamang mapang-uyam na tawa. Mahigpit na kinuyom ni Mara ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang sarili na sampalin ang lalaki. "Wala kaming ninakaw," mariing sagot niya. Ngunit ang sagot na iyon ay lalo lamang nagpagalit sa mga pulis. "Ang linis nyo, ah." Pagdating sa maliit na police community precinct sa gilid ng lungsod, agad silang kinaladkad papasok. Isang mahabang mesa, mga upuang plastik, at maruruming pader ang sumalubong sa kanila. Dalawa pang pulis na nakaduty ang agad na sumali sa pangungutya. "Wow, ito pala yung mga magagandang magnanakaw. Kaya pala sabi tumakbo raw papuntang palengke." Nagtawanan silang lahat. Yumuko lang si Maya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na halos sumabog na sa kanyang dibdib. Alam niyang isang maling galaw lang, maaari silang mawala ng kontrol at mabibigo ang kanilang undercover na misyon. Isa sa mga pulis ang mayabang na kumuha ng litrato ng kanilang mga mukha gamit ang cellphone. Para madaling i-report sa hepe, baka sakaling may bonus, sabi nito habang tumatawa ng may kasiyahan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang maliit na kikis camera sa sulok ng silid ang nagre-record ng lahat ng kanilang marahas na pagtrato. Maging ang tunog ng mga sigaw at pang-iinsulto ay malinaw na naririnig. Si Mara, na kanina patahimik, ay direktang tumingin sa kamera. Bahagyang nag-iba ang anyo ng kanyang mga labi, isang senyales na mayroon na siyang plano. Hindi pa doon natapos. Ang pinakamatanda sa kanila ay malakas na hinampas ang mesa. "Umamin na kayo. Bago pa kami ang magpaamin sa inyo sa ibang paraan." Ang banta nito ay nanatili sa hangin. Tumingin si Maya sa kanya ng malamig na mga mata at dahan-dahang sumagot, "Alam namin ang batas, sir. At alam naming maraming batas ang nilabag ninyo ngayong gabi.
Ang kanyang boses ay napakakalmado, ngunit sapat na iyon para patahimikin ang buong silid sa isang sandali. Tumawa lang ng mapang-asar ang pulis, hindi namamalayan na ang babaeng kaharap niya ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Tumingin si Mara sa orasan sa dingding. Ang mga kamay nito ay nagtuturo sa 11:47 ng gabi. Alam niyang hindi magtatagal, may darating mula sa kanilang team para mag-monitor, dahil sila ay nasa isang lihim na misyon upang imbestigahan ang pang-aabuso sa kapangyarihan sa lugar na iyon. Ngunit ngayon, sila mismo ang naging biktima ng tiwaling sistema na dapat sana nilang buwagin. Isang kabalintunaan, ngunit isa ring gintong pagkakataon. Tama na po, sir. Kung gusto ninyong mag-imbestiga, sige po, pero huwag ninyo kaming basta-basta na lang inaakusahan, sabi ni Maya, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit isa sa mga pulis ang tumawa ng malakas, pagkatapos ay ibinagsak ang maliit na bag ni Maya sa sahig at sinipa ito ng marahas. Ito, magnanakaw na nagpapanggap na matalino. Umamin ka na bago ko patawagin ang team para kapkapan kayo. Uminit ang tensyon. Isa pang pulis ang nag-video sa kanila gamit ang cellphone habang nagsasabing, para mag-viral, magandang magnanakaw na umiiyak sa presinto. Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa ilang mga residente sa labas na lumabas at sumilip mula sa bintana ng presinto. Huminga ng malalim si Mara at tumingin kay Maya. Isang tingin na tila nagsasabing, kailangan nating magtiis pa ng kaunti. Ngunit nang itulak siya ng isang pulis hanggang sa tumama ang kanyang balikat sa pader, hindi na napigilan ni Mara ang sarili. Tinitigan niya ng matalim ang lalaki at sa isang patag na boses ay sinabi, sumusobra ka na. Bakit? Lumaban ka kung kaya mo, pang-aasar ng pulis, tumatawa ng may pagmamaliit. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang maliit na hakbang ni Mara pasulong ay ang simula ng isang malaking sakuna para sa buong presinto sa gabing iyon. Dahil sa likod ng maamong mukha at simpleng kasuotan ay nakatago ang lakas at pagsasanay na wala sinuman sa silid na iyon ang nagtataglay. Samantala, ipinikit lang ni Maya ang kanyang mga mata saglit, tila nagbibigay ng tahimik na pahintulot sa kanyang kapatid. Ang mundo sa labas ay nakikita pa rin sila bilang dalawang ordinaryong dalaga na napagbintangan. Ngunit sa loob ng ilang oras, malalaman ng buong lungsod ang tunay na katotohanan na sa gabing iyon, ang mga tiwaling pulis ay nakabangga ng mga maling tao. At ang presyo ng pagkakamaling iyon ay magiging napakamahal. Sa sandaling itinulak pabalik ni Mara ang kamay ng pulis na naging marahas, biglang nagbago ang buong kapaligiran sa presinto. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, na tila hindi makapaniwala na ang isang babaeng mukhang mahina ay naglakas loob na lumaban. Ang pulis na may malaking katawan ay tumitig ng masama, pagkatapos ay bumuntong hininga. Aba, matapang ka rin, ano? Sino ka ba sa akala mo, ha? Sigaw niya habang papalapit, ngunit ang kanyang mga hakbang ay napahinto ng diretsong tumingin sa kanya, si Mara na may napakalamig na mga mata. Hindi iyon tingin ng takot, iyon ay tingin ng isang sundalong sanay humarap sa tunay na panganib. Si Maya, na nakatayo sa tabi niya, ay nanatiling kalmado. Alam niyang hindi madaling magalit ang kanyang kapatid, ngunit hindi rin ito papayag na tapak-tapakan. Dahan-dahan siyang gumalaw, pumwesto ng bahagya sa harap ni Mara, pinoprotektahan ito sa isang paraan na mukhang ordinaryo, ngunit sa katotohanan ay isang alertong posisyon. Hindi kami tatakas, sir. Pero kung patuloy ninyo kaming pagbibintangan at ganito ang gagawin ninyo sa amin, may karapatan kaming i-report kayo sa Internal Affairs Service, mahinahon ngunit matatag niyang sinabi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng biglaang katahimikan sa silid. Isa sa mga pulis ang tumawa ng pilit, sinusubukang basagin ang tensyon. Wow, ang dami mong alam. Ano naman sa tingin mo ang magagawa ninyo? Sabi niya habang nagsisindi ng sigarilyo at ibinubuga ang usok sa mukha ni Maya. Ngunit iwinaksi ni Mara ang usok gamit ang kanyang kamay. Matatalim ang kanyang mga mata. Mas marami kaming magagawa kaysa sa inaakala ninyo, maikli niyang sagot. Ang kanyang boses ay parang isang patalim na handang tumusok sa kanilang ego. Isa sa mga mas batang pulis na kanina patahimik ay nagsimulang mabalisa. Sumulyap siya sa screen ng TV sa sulok at bumulong sa kanyang kasama, Sir, naka-record lahat to. Ngunit ang hepe ng presinto, ang pinakamatanda sa kanila, ay tinitigan siya ng masama. Tumahimik ka. Ako ang mananagot dito.
Ang kanyang boses ay matigas, nagpapakita na mas takot siyang mawala ng dangal kaysa sa kanyang karera. Lumapit siya kay Maya at muling hinampas ang mesa. Sa tingin mo matatakot mo ang pulis sa mga walang kwentang salita? Diretsong tumingin si Maya. Hindi pa nanakot, sir. Gusto lang naming malaman ninyo kung ano ang ginagawa ninyo ngayon. Kinuha niya ang isang card mula sa loob ng kanyang jacket at dahan-dahang inilagay sa mesa. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay tumama sa mga nakasulat sa card. Agad na nawala ang lahat ng tawanan sa silid. Nanlaki ang kanilang mga mata. Doon, malinaw na nakasulat, Special Forces Regiment, Airborne, Intelligence Division. Walang nangahas magsalita sa loob ng ilang segundo. Ang isa sa mga pulis na pinakamaangas kanina ay biglang umatras. Pepeke yan, di ba? Nanginginig niyang tanong. Itiniklop ni Mara ang kanyang mga braso, nakatayo ng tuwid sa likod ng kanyang kapatid. Subukan ninyong i-verify sa Camp Aguinaldo, sir. Kung may lakas kayo ng loob, malamig niyang sabi. Ang matandang pulis na humampas sa mesa kanina ay nagsimulang mamutla. Kayo? Mga Special Forces, halos pabulong niyang tanong. Tiningnan sila ni Maya isa-isa at dahan-dahang sumagot, kami ay nasa isang undercover na misyon at kasisiran niyo lang sa isang lihim na operasyon na direktang sinusubaybayan ng Central Command. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa lahat ng nasa silid. Ang isang batang pulis ay agad na pinatay ang kanyang sigarilyo at yumuko sa takot, habang ang dalawa pa ay naghahanap ng dahilan. Papasensya na po, ma'am. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Trabaho, mabilis na sagot ni Mara. Dahan-dahan siyang lumapit. Anong trabaho? Ang manghuli ng walang ebidensya. Ang magbintang sa mga sibilyan at mag-record para ipahiya sila. O baka nakalimutan ninyo, lahat ng ginawa ninyo ngayong gabi ay na-record ng KIH. Sa tingin ninyo walang makakaalam? Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ng mga tiwaling pulis. Nagkatinginan sila at sinubukang pagtakpan ang kaba sa pamamagitan ng pilit na tawa. Nako, hindi pagkakaunawaan lang to, ma'am. Hindi namin alam na militar pala kayo. Ang problema ay hindi kung alam ninyo o hindi, matigas na sabi ni Maya. Ang problema ay dapat ninyong ipatupad ang batas, hindi paglaruan ito. Isa sa mga pinakabata sa kanila ang biglang lumuhod. Patawad po, ma'am. Pakiusap, huwag ninyo kaming i-report. Ngunit malamig lang siyang tiningnan ni Mara. Kung ang paghingi ng tawad ay nakakabura ng pagkakamali, marahil ay matagal ng payapa ang bansang ito. Ang boses ni Mara ay kalmado, ngunit may malalim na sakit. Madalas na silang mag-undercover, ngunit ngayon lang nila nasaksihan ng harapan kung gaano kalala ang tunay na mukha ng mga alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan. Ang matandang pulis na pinakamaangas kanina ay lumuhod na rin, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Pakiusap, ma'am, inutusan lang kami, nautal niyang sabi. Kumunot ang noo ni Maya. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone sa bulsa ng isa sa mga pulis. Mabilis na lumapit si Mara at kinuha ang cellphone, tinitigan ang screen. Isang hindi kilalang numero, ngunit may code na galing sa headquarters ng pulisya ng lungsod. Tumingin siya kay Maya, hindi ito isang simpleng pagkakamali. May mas malaking tao sa likod nito. Pinindot ni Maya ang speaker button. Mula sa kabilang linya, narinig ang isang malalim na boses ng isang opisyal. Nakuha niya na ba yung dalawang babae? Siguraduhin niyong walang lalabas na balita ngayong gabi. Nagkatinginan sina Maya at Mara. Ngayon, malinaw na ang lahat. Sila ay sadyang inilagay sa bitag, hindi ng mga magnanakaw o sibilyan, kundi ng isang bulok na sistema na nais pagtakpan ang isang internal na kaso. Salamat sa kumpirmasyon, sir, sabi ni Maya sa isang patag na boses bago putulin ang tawag. Natahimik ang presinto. Ang mga tiwaling pulis ay nanginginig na. Naintindihan nilang hindi lang sila ang may problema, kundi ang buong kadena ng command sa likod nila ay manganganib. Sa tingin ninyo, makakapagtago kayo sa likod ng mga uniforme ninyo, mahinang tanong ni Mara. Simula ngayong gabi, lahat ng ebidensya ay dadalhin namin sa headquarters at sasagutin ninyo ang lahat ng inyong ginawa. Ang gabing nagsimula ng tahimik ay naging unang saksi sa isang malaking bagyo na iayanig sa hanay ng kapulisan ng lungsod.
Ang dalawang kambal na babae na pinagbintangan ang pagnanakaw ay nakatayo na ngayon ng tuwid sa gitna ng tahimik na presinto. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nabunyag na at ang mga ebidensya ay handa ng yumanig sa maraming tao. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laro. Mayroon pang isang mastermind sa likod ng lahat ng ito at determinado silang hanapin siya, gaano man kataas ang kanyang posisyon. Dumating ang umaga na may manipis na hamog na bumabalot sa himpilan ng pulisya ng lungsod. Ngunit para kina Maya at Mara, ang nakaraang gabi ay hindi pa ganap na natatapos. Nakaupo pa rin sila sa isang maliit na tanggapan, nakatitig sa mga dokumentong kinuha nila mula sa mesa ng mga tiwaling pulis kagabi. Sa loob nito ay mga peking ulat, mga pinalabas na pirma, at katibayan ng mga bank transfer sa mga personal na account ng ilang miyembro. Hindi lang sila arugante, mahinang sabi ni Maya, ginawa na nilang kasangkapan sa pangingikil ang kanilang posisyon. Tinitigan ni Mara ang isang larawan sa kanyang kamay, isang kuha mula sa kagabi kung saan nakasulat ang mga salitang target secured. Nag-init ang kanyang dugo. Hindi lang sila biktima ng maling paratang, sila ay bahagi ng isang mas malaking plano para pagtakpan ang isang mas malaking krimen. May gustong gumamit sa atin para pagtakpan ang isang bagay, bulong niya. Tumango si Maya, matalim ang kanyang mga mata. At bubuksan natin ang lahat dahan-dahan. Sa labas ng silid, tila mabigat ang hangin. Ilang pulis ang naglalakad na may tensyon sa kanilang mga mukha. Ang iba ay nagbubulungan habang sumusulyap sa silid kung nasaan sila. Ang balita na ang dalawang babaeng inaresto kagabi ay mga miyembro pala ng Special Forces ay kumalat na parang apoy. Walang nangahas na direktang magsalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay nagsasabi ng isang bagay, takot. Isang batang pulis ang lumapit na may dalang 2 tasa ng kape. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilapag ito sa mesa. Papasensya na po, ma'am. Utos po ng hepe, pinapatawag po kayo sa kanyang opisina. Tumingin si Maya kay Mara at pagkatapos ay tumayo. Sige, ituro mo ang daan. Yumuko lang ang batang pulis at mabilis na naglakad sa unahan, na tila natatakot na kung mabagal siya ay magdudulot ito ng panibagong problema. Ang opisina ng hepe ay nasa dulo ng pasilyo, ang pinto ay mahigpit na nakasara. Nang buksan ito, sumalubong ang amoy ng sigarilyo at mamahaling pabango. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaking may ranggong police major. Nasa edad 40, kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng pagkalkula ang kanyang mga mata. Maupo kayo, Ma'am Maya, Ma'am Mara, sabi niya na may pilit ng ngiti. Narinig ko na ang nangyari kagabi. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi sumagot si Maya. Diretso lang siyang nakatingin, naghihintay. Sumandal ang hepe sa kanyang upuan, sinusubukang magmukhang kampante. Medyo sumobra lang ang mga tauhan ko, pero alam niyo naman, gusto lang naming panatilihin ang seguridad ng lungsod na ito. Tinitigan siya ng masama ni Mara. Sa pamamagitan ng pagbibintang sa mga sibilyan at pangingikil sa kanila. Kung iyan ang kahulugan ng seguridad para sa inyo, baka nasa maling bansa tayo. Dahan-dahang nawala ang ngiti ng hepe. Mag-ingat ka sa pananalita mo, ma'am. Maaaring special forces kayo, pero teritoryo ko ito. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa hangin sa silid. Sinagot siya ni Maya ng walang takot. Ang batas ay hindi pag-aari ng sinuman, Major. At ang tinatawag ninyong teritoryo ay matagal nang sira dahil sa mga gawa ng mga taong tulad ninyo. Ang salitang kininyo ay sinabi ng mahinahon ngunit tumatagos. Huminga ng malalim ang hepe, pinipigilan ang galit na namumuo. Kung gusto ninyong maghanap ng gulo, maraming ibang paraan. Pero ipapayo ko, huwag ninyong pakialaman ang internal na usapin namin. Ngumiti ng malamig si Mara. Kaya nga kami nandito dahil alam naming internal na usapin ito. Dahil kung hindi kami, sino pa ang maglalakas loob na labanan ang mga taong gumagamit ng uniforme para mang-api ng mamamayan? Tumayo ang hepe mula sa kanyang upuan. Sumusobra na kayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, inilabas ni Maya ang isang maliit na flash drive at inilagay ito sa mesa. Naglalaman iyan ng video mula sa kikis ng presinto kagabi, kumpleto pati audio. Nagpadala na rin kami ng kopya sa Central Command at sa Vic. Kaya kung gusto ninyong burahin ang ebidensya, huli na kayo. Namutla ang mukha ng hepe.
Tinitigan niya ang flash drive na parang isang granadang handa ng sumabog. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Mahina niyang tanong, ngunit ang tono ay mas parang isang pakiusap. Tumayo si Mara at dahan-dahang lumapit sa mesa. Isa lang ang gusto namin. Katarungan para sa mga maliliit na taong tinapakan ninyo gamit ang inyong mga uniforme. Natahimik ang silid. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Yumuko ang hepe at biglang tumawa ng mapakla. Sa tingin ninyo, ganoon kadaling pabagsakin ako. May mga mas malalaking tao sa itaas ko. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Tumingin siya sa kanila nang may panlilin lang. Ngunit kalmadong sumagot si Maya. Kaya nga kami nandito, Major. Dahil sa buong panahon, akala ninyo ay walang sinuman ang magtatanggol sa mga mamamayan. Sinubukan ng hepe na itago ang kanyang takot, ngunit hindi maitatago ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang kung ang ebidensyang iyon ay makarating sa V at sa media, tapos na ang kanyang karera at ang buong network ng korupsyon na kanyang binuo. Kung ganoon, sabi niya, tingnan natin kung sino ang mas malakas. Pinindot niya ang isang butones sa ilalim ng kanyang mesa at biglang pumasok sa silid ang 2 pulis na nakasibilyan. Dalhin ninyo sila. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na lumingon si Mara at tinitigan sila ng isang otoridad na nagpahinto sa kanilang mga hakbang. Huwag na kayong gumawa ng pangalawang pagkakamali, malamig niyang sabi. Ang emergency button ninyo ay pinatay na namin mula pa noong pumasok kami. Biglang nagpanik ang hepe. Tumingin si Maya sa orasan sa dingding at mahinang sinabi, sa loob ng 2 minuto, darating ang mga tauhan mula sa headquarters. Nagpadala na kami ng coordinates. Totoo nga, 2 minuto ang lumipas at narinig ang tunog ng sirena mula sa labas. Isang itim na sasakyan na may military plate ang huminto sa harap ng himpilan. Isang opisyal mula sa VIF, kasama ang 2 miyembro ng militar, ang bumaba. Pumasok sila ng may determinasyon, walang gaanong salita. Major Velasco, dahil sa ulat ng malubhang paglabag at pang-aabuso sa kapangyarihan, ikaw ay aming imbitahan para sa investigasyon, sabi ng isa sa kanila. Sumulyap sa kanya si Mara at malamig na sinabi, welcome sa bagong kabanata, Major. Hindi na nakapagtanggol ang hepe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupusasan sa harap ng kanyang mga tauhan. Ang mga tiwaling pulis na nagtawanan kina Maya at Mara kagabi ay nakatayo na ngayon sa labas ng himpilan, putlang-putla. Pinanood nila ang kanilang lider na isinakay sa itim na sasakyan. Samantala, ang 2 kambal ay dahan-dahang lumabas, nilagpasan ang hanay ng mga pulis na nakayuko lang. Huminto si Maya saglit sa harap ng pinto at tiningnan silang lahat. Hindi pa tapos ang leksyon ng gabing iyon, matigas niyang sabi. Hindi ninyo pa alam kung ano ang pinoprotektahan ninyo sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay umalis siya, kasama ang kanyang kapatid, iniwan ang isang kapaligirang puno ng takot. Dahil alam nilang ang tunay na mastermind ay hindi pa nahuhuli at ang daan tungo sa katotohanan ay mahaba pa. Muling bumagsak ang gabi at ang ambon ay bumasa sa aspalto sa harap ng isang lumang bodega na dating ginagamit para sa mga nasamsam na gamit. Walang nakakaalam na sa likod ng maruming pader na iyon ay nagsisilbing lihim na base para sa isang masalimuot na network ng mga tiwaling opisyal na matagal nang niloloko ang sistema. Sa lugar na ito, nakatayo sina Maya at Mara, nakasuot ng itim na damit at maskara. Wala na ang maamong mukha ng 2 dalaga na napagbintangan. Ngayon, sila ay 2 aninong tahimik, mga ahente ng Special Forces na handang ibunyag ang isang eskandalong marami nang naging biktima. Idinikit ni Mara ang isang maliit na aparato sa pintuang bakal. Isang portable fingerprint scanner na dala niya mula sa kampo. Dobleng seguridad. Hindi ito ordinaryong bodega, bulong niya. Tumango lang si Maya. Hintayin natin ang green code mula sa headquarters. Pagkatapos noon, papasok tayo. Umihip ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng kinakalawang na bakal at langis. May narinig na sasakyan sa malayo, ngunit agad ding nawala. Muling nanaig ang katahimikan. Ilang minuto ang lumipas, marahang umugong ang earpiece ni Maya. Narinig ang boses mula sa headquarters. Code Green. Pwede na kayong pumasok. Mag-ingat.
Minamanmanan ang lugar ng mga lokal na drone at hindi pa namin ganap na napuputol ang kanilang signal. Maikling tumango si Maya. Sumenyas siya kay Mara. 2 segundo ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang pintuang bakal ng walang ingay. Sa likod nito, isang madilim na pasilyo ang sumalubong sa kanila. Halos hindi marinig ang kanilang mga hakbang. Tanging ang kanilang regular na paghinga at ang tunog ng digital na relo sa kanilang pulso ang bumabasag sa katahimikan. Sa loob ng bodega, ilang mahahabang mesa ang puno ng mga dokumento, folder, at mga computer na nakabukas pa. Sa mga screen, makikita ang mga listahan ng pangalan, numero ng account, at mga inisyal ng mga opisyal. Mabilis na kinuhaan ni Mara ng litrato ang bawat file. Mas malala ito kaysa sa inaasahan natin, bulong niya. May listahan ng mga peking donasyon mula sa mga may-ari ng minahan papunta sa mga opisyal. Kinuha ni Maya ang isang folder at binuksan ito. Tumiim ang kanyang mga mata. Nakasulat doon, kaso ng paglustay ng mga nasamsam na ebidensya, isinara dahil sa nawawalang katibayan. Sa ilalim nito, nakapirma si Major Velasco. Ito ang direktang katibayan ng kanyang pagkakasangkot, malamig niyang sabi. Ngunit ang mas nakakagulat ay isang maliit na tala sa ibaba, direktang utos mula sa nakatataas sa regional office. May mas mataas na opisyal na namumuno sa lahat ng ito. Biglang may narinig na mabibigat na hakbang mula sa likurang pinto. Mabilis na sumenya si Mara at nagtago sila sa likod ng isang bakal na estante. Pumasok ang 3 lalaking nakasibilyan, ngunit may tindig ng mga alagad ng batas. Isa sa kanila ang nagsalita habang nagsisindi ng sigarilyo. Nakuha na ng si Velasco. Pero kalma lang, naghanda na ng kapalit ang boss sa itaas. Tuloy ang operasyon. Yung kargamento noong nakaraang linggo, naibenta na at hahatiin ang kita ngayong gabi. Nagkatinginan sina Maya at Mara. Ang salitang kargamento ay hindi ordinaryong bagay. Alam nilang iyon ang code para sa mga ebidensya ng kaso na ibinebenta sa labas para mawala ang ilang kaso ng korupsyon. Kinagat ni Mara ang kanyang ibabang labi. Hindi natin pwedeng hayaan to, bulong niya. Ngunit itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Hindi pa ngayon. Kailangan natin ng voice recording. Inilabas niya ang isang maliit na recorder at tahimik na inactivate ito. Nagpatuloy ang usapan. Tumawa ang isa sa mga lalaki. Hanggat suportado tayo ng nasa itaas, ligtas tayo. Saka, sino ba naman ang maglalakas loob na galawin ang pulis sa lungsod na ito? Dahil sa mga salitang iyon, kumulo ang dugo ni Mara. Narinig na nila ang ganoong linya sa mga nakaraang misyon, mga salitang binibitawan ng mga taong pakiramdam ay hindi kayang abutin ng batas. Ngunit ngayon, narito ang 2 kambal para patunayan ang kabaligtaran. Matapos lumabas muli ang mga lalaki, sumenya si Maya na kumilos. Mabilis nilang kinopya ang lahat ng data mula sa mga computer papunta sa isang encrypted military drive. Ngunit habang isasara na ni Mara ang laptop, lumitaw ang isang bagong notifikasyon sa screen, internal meeting. Lokasyon, Pier 22 Restaurant, 10:30 Tiningnan niya ang kanyang relo. 10:15, yes pa lang. Kaya nating abutin kung dadaan tayo sa kanlurang ruta, sabi niya. Agad na tumango si Maya. Tara na. Ang pagpunta sa restaurant sa pier ay ginawa nila gamit ang isang hiniram na motorsiklo. Hinampas ng hangin ng gabi ang kanilang mga mukha, dala ang maalat na amoy ng dagat. Mula sa malayo, kumikinang ang mga ilaw ng pier. Nakita nila ang ilang mamahaling sasakyan na nakaparada. Pinatay ni Mara ang makina at naglakad sila papunta sa likod ng gusali, naghahanap ng magandang pwesto para magmanman. Sa loob ng restaurant, mukhang ordinaryong pagpupulong lang. May mahinang tugtog. Mga lalaking nakabatik ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ngunit mula sa earpiece na kumukuha ng tunog mula sa long-range microphone na kanilang inilagay, narinig nila ang isang usapan na nagpakulo sa kanilang dugo. Kailangan nating isara ang kaso ng peking pagnanakaw. Masyado nang maraming alam yung 2 babaeng nahuli. Kapag nakawala sila, maaaring gumuho ang buong network. Kinuyom ni Maya ang kanyang kamao. Kaya pala, ang pagbintang sa atin ay hindi aksidente.
Bahagi ito ng malaking plano para pagtakpan ang transaksyong ito. Gusto nila tayong gawing pain, bulong niya. Inilabas ni Mara ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang screen ng pulong mula sa malayo. Kung mag-viral to, tapos sila. Ngunit pinigilan ni Maya ang kanyang kapatid. Huwag pa. Hintayin natin ang utos mula sa headquarters. Ang mastermind ang hulihin natin, hindi lang ang mga tauhan. Hindi nagtagal, isang lalaking maayos ang pananamit ang pumasok. Lahat ng nasa mesa ay tumayo. Pinalaki ni Mara ang zoom ng kanyang maliit na kamera. Malinaw na lumitaw ang mukha ng lalaki, Police Brigadier General Santiago, isa sa mga matataas na opisyal na kilalang malinis sa media. Siya, hindi makapaniwalang bulong ni Mara. Mahinang sagot ni Maya. Ang mastermind ay hindi lang mga tiwaling pulis. Isa itong napaka-organisadong network. Nagpatuloy ang usapan sa loob tungkol sa paglilinis ng mga bakas at pera para sa proteksyon mula sa itaas. Bawat salita ay na-record, nagiging ebidensya na sisira sa karera ng maraming matataas na opisyal. Ngunit alam ni Maya na hindi magiging madali ang susunod na hakbang. Sa sandaling umalis sila sa lugar na iyon, hindi na magiging ligtas ang kanilang buhay. Ngunit para sa dalawang sundalo ng Special Forces na nanumpa na ipagtanggol ang katotohanan, ang panganib ay bahagi na ng kanilang buhay. Tumingin si Mara sa kanyang kapatid. Tuloy na ba? Isang pangungusap lang ang isinagot ni Maya na tila nagpahinto sa hangin. Simulan na natin ang gyera ngayong gabi. Naglakad sila palayo sa pier, iniwan ang mga ilaw na kumikinang sa tubig. Sa likod nila, nagpapatuloy pa rin ang maliit na pagdiriwang ng mga korap. Hindi alam na ang dalawang aninong kakaalis lang ay may dalang pinakamatinding sandata, ang katotohanan. Ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya, na karaniwang maingay, ay tahimik na ngayon. Ang mga miyembro ay balisa, lalo na ang mga sangkot sa sapilitang pag-aresto sa dalawang kambal. Hindi pa nila alam kung sino talaga ang dalawang babae, ngunit mula pa noong hapon, kumalat ang balita na isang team ng militar na nakasibilyan ang nakitang pumasok sa lungsod, at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Narinig ko, galing daw sa isang special unit yung dalawang iyon. Delikado to kung totoo, bulong ng isang pulis. Samantala, sa interrogation room na mahigpit na binabantayan, kalmado pa ring nakaupo sina Maya at Mara. Walang takot sa kanilang mga mukha, kahit na ang kanilang mga kamay ay nakaposas pa sa mesa. Ang isa sa mga opisyal na pinakamaangas kanina ay hindi na magawang tumingin sa kanilang mga mata. Mahina ngunit matatag na nagsalita si Mara, alam niyo ba? Nanghuli kayo ng walang ebidensya. Alam niyo ba ang kahihinatnan kapag maling tao ang kinalaban ninyo? Bago pa man magkaroon ng sagot, malakas na bumukas ang pinto. Isang lalaking maayos ang pananamit na may emblem ng Special Forces sa ilalim ng kanyang itim na jacket ang pumasok kasama ang ilang miyembro ng militar na armado. Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. Pakawalan ninyo sila ngayon. Lahat ay nanlaki ang mata. Ang hepe, nakadarating lang mula sa kabilang silid, ay namutla. Anong ibig sabihin nito, sir? Tinitigan siya ng masama ng lalaki at inihagis ang isang folder sa mesa. Ito ang mission order mula sa Central Command. Ang dalawang babaeng inaresto ninyo ay aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng isang intelligence operation. Ang kanilang codename ay Kambal na Anino. Lahat ng nasa silid ay napalunok. Nagkatinginan ang ilang pulis, hindi makapaniwala. May ilan pang ang nanginginig habang hawak ang mga posas. Tumayo si Maya. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tumatago sa konsensya ng lahat sa silid. Tumahimik kami hindi dahil sa takot. Tumahimik kami dahil sinusubukan naming alamin kung gaano nakalala ang pagkabulok ng inyong moralidad dahil sa kapangyarihan. Tiningnan niya isa-isa ang mga opisyal na nag-akusa sa kanya ng pagnanakaw. At lumalabas na bigo kayo. Sinubukan ng hepe na pakalmahin ang sitwasyon. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Sinusunod lang namin ang ulat ng isang residente. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang malamig siyang tiningnan ni Mara. Ulat na kayo mismo ang gumawa? Alam na namin. May ebidensya mula sa key ng convenience store na nagpapabulaan sa inyong akusasyon. Inihagis niya ang isang flash drive sa mesa.
Naipadala na namin ang data sa Camp Aguinaldo. Nagsimulang magbulungan ang ilang pulis na pagtantong sila ay nalagay sa isang bitag. Galit na tiningnan ng hepe ang kanyang mga tauhan, ngunit lahat sila ay nakayuko sa takot. Ang lalaki mula sa Special Forces ay muling nagsalita, simula bukas, ang himpilang ito ay sasailalim sa audit. Lahat ng peking ulat, di makatarungang aksyon, at pang-aabuso sa kapangyarihan ay imbestigahan. Ang kanyang boses ay nagpabigat sa buong silid. Tinitigan ni Maya ang hepe. Akala ninyo 2 probinsyana lang kami? Mali kayo. Ipinadala kami para subukan ang moralidad ng mga alagad ng batas sa lugar na ito at nabigo kayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay malakas habang siya at si Mara ay naglalakad palabas. Walang nangahas na tumingin o magsalita. Ngunit ang mas nagpainit sa sitwasyon ay nang kumalat sa social media ang isang video ng kanilang marahas na pag-aresto. Sa loob ng ilang oras, ang hashtag na pulis abusado ay naging trending sa buong bansa. Nagalit ang publiko at lumakas ang pressure. Tumawag pa ang regional director sa hepe ng gabing iyon. Kalmadong tiningnan ni Mara ang screen ng kanyang cellphone. Akala nila matatakpan nila ang lahat gamit ang kapangyarihan at ranggo. Ngayon, hayaan nating ang taong bayan ang humusga. Ngumiti ng bahagya si Maya. Kalahati pa lang ng misyon natin. May mga pangalan pa sa likod nito. Naglakad sila papunta sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Sa kabilang dako, ang pulis na pinakamaangas kanina ay nakaupo sa sulok, putlang-putla. Patay. Kapag umabot to sa CIS, tapos na tayo, bulong niya. Ngunit huli na ang lahat. Nakabangga sila ng 2 pinakamapanganib na anino na ipinadala ng militar, 2 kambal na kinatatakutan dahil sa kanilang kahinahunan at katumpakan sa pagwasak ng mga tiwaling network mula sa loob. Nang gabing iyon, ang langit sa itaas ng himpilan ay mabigat. Dahan-dahang bumuhos ang ulan na tila hinuhugasan ang mga kasalanan na matagal nang tinakpan ng ranggo at posisyon. Ngunit nagsisimula pa lang ang lahat. Kinabukasan, isang investigation team mula sa IHI at IHI ang darating para yugyugin ang buong istruktura ng kapangyarihan sa maliit na lungsod na iyon. Hindi sila hahayaan ni Maya at Mara. Mayroon na silang listahan ng mga pangalan at sapat na ebidensya para pabagsakin hindi lang ang isang himpilan, kundi ang buong masamang network sa likod nito. At sa gabing iyon, ang bahagyang ngiti sa mukha ng kambal ay nangangahulugan ng isang bagay, darating ang kanilang paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng katarungan. Sumikat ang araw ng may kapayapaan, ngunit ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya ay parang isang larangan ng digmaan. Mula pa umaga, dumating na ang isang joint team mula sa IHI at IHI. Lahat ng miyembro ng pulisya ay tinipon sa isang bulwagan. Walang nangahas magsalita. Ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto ay nakayuko sa takot. Sa gitna ng silid, nakatayo sina Maya at Mara, suot ang kanilang itim na uniforme, kumpleto sa emblem ng kanilang unit na nagpalunok sa lahat. Sa likod nila, nakatayo ang isang army colonel na matalim na nakatingin sa buong hanay ng mga pulis. Hindi kami naparito para hiyain ang inyong institusyon, sabi ng kolonel sa isang malalim na boses. Naparito kami para itaguyod ang dangal ng mga alagad ng batas na inyong dinungisan. Sinubukan ng hepe na magsalita ng magalang. Pero, kolonel, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Manahimik ka, malakas na sigaw ng kolonel na ikinagulat ng lahat. Inakusahan ninyo ang 2 miyembro ng intelligence ng pagnanakaw ng walang ebidensya, dahil lang sila ay mga babae. Kayo mismo ang sumampal sa inyong sariling institusyon. Lumapit si Mara, tinitigan isa-isa ang mga mukha ng mga pulis na mayabang na ng insulto sa kanila. Tumahimik kami noon hindi dahil mahina kami. Tumahimik kami dahil gusto naming malaman kung hanggang saan ang lakas ng loob ninyong paglaruan ang batas. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malamig at nakakatakot. At lumalabas na nakalimutan na ninyo ang kahulugan ng karangalan. Inilabas ni Maya ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Ito ang kumpletong recording ng aming pag-aresto. Naipadala na ito sa headquarters at sa V. Maging sa national media. Makikita ninyo mismo kung ano ang itsura ninyo sa mata ng taong bayan. Namutla ang ilang opisyal.
Isa sa kanila ang lumuhod at nagmakaawa, sumusunod lang po kami sa utos, ma'am. Hindi po namin alam. Tiningnan siya ni Maya ng walang emosyon. Iyan ang problema sa inyo. Palaging nagtatago sa likod ng utos, pero hindi ginagamit ang konsensya. Nagpanik ang hepe. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit itinaas ng kolonel ang kanyang kamay. Alam namin kung sino ang mastermind at hindi lang ikaw iyon, Major. Itinuro niya ang dalawang mas mababang ranggo. Alam namin kung sino ang pumeke ng ulat ng pagnanakaw, sino ang nagpakalat ng maling balita, at sino ang tumanggap ng pera para ilagay sa bitag ang aming mga ahente. Natahimik ang silid. Nagsimulang magbulungan ang mga inosenteng pulis nang marinig na may pera sa likod ng lahat. Muling nagsalita si Mara. Akala ninyo hindi namin alam? 3 buwan na kaming nag-imbestiga sa lungsod na ito, minamanmanan ang inyong network. Lahat ay na-record. Ang isa sa mga pinakamaangas na opisyal kanina ay hindi na nakatiis. Sumubsob siya sa harap ni Maya at Mara, umiiyak. Pakiusap po, ma'am, huwag ninyo akong ipakulong. May pamilya po ako. Lumapit si Maya at tiningnan siya mula sa itaas. Ang pagsisisi ay nangyayari bago ka mahuli. Ang sa iyo ay nangyari lang matapos kang mabisto. Sumenyas ang kolonel at dinala ng mga tauhan ng IHI ang mga opisyal palabas isa-isa. Walang pisikal na karahasan, ngunit sapat na ang tingi ng mga sundalo para manginig sila sa takot. Pagkatapos madala ang lahat, tiningnan ng kolonel sina Maya at Mara. Magaling ang inyong trabaho. Ngunit tandaan ninyo, simula pa lang ito. Hindi pa natin alam kung gaano kalalim ang ugat ng korupsyon dito. Tumango si Mara. Naghanda na kami ng detalyadong ulat. Ang ilan sa kanila ay may koneksyon sa mga iligal na negosyante. Ngumiti ng bahagya ang kolonel. Magaling. Bubunutin natin lahat hanggang sa ugat. Matapos umalis ang investigation team, tiningnan ni Maya ang walang laman na bulwagan. Tingnan mo, Mara, mahina niyang sabi. Nakalimutan ng marami na ang uniforme ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi ng responsibilidad. Huminga ng malalim si Mara. At para maipatupad ang katarungan, minsan kailangan nating hayaan silang mahulog sa hukay na sila mismo ang naghukay. Kumalat ang balita ng pag-aresto. Ang mga residente na dating takot ay nagsaya. Itinampok ito ng media bilang isang halimbawa ng pag-abuso sa kapangyarihan na nabunyag ng 2 kambal na ahente. Ang hashtag na kambal na anino ay naging trending sa buong bansa. Ngunit sa likod ng lahat, alam ni Maya at Mara na hindi pa tapos ang laban. May mas malaking anino sa likod ng lahat. Tumingin si Maya sa namumulang langit. Akala nila kontento na tayo. Pero ngayon pa lang nagsisimula ang laro. Ang lungsod ay nagsimulang bumalik sa normal, ngunit sa pansamantalang base ng Special Forces, ang katahimikan ay isang ilusyon. Nakaupo si Maya sa harap ng isang malaking screen, pinapanood ang mga GIF footage. Nakatayo si Mara sa likod niya, tinitingnan ang mga bank transfer records. Tingnan mo ito, sabi niya. Lahat ng suhol para pekin ang ulat ay pumasok sa iisang account sa pangalan ni Police Brigadier General Santiago. Ang pangalang iyon ay nagpabigat sa hangin. Si Santiago ay isang mataas na opisyal, kilalang malinis at iginagalang. Tumiim ang mga mata ni Maya. Kaya pala, hindi lang ang hepe ang may sala. Sila ay mga tauhan lang. Tumango si Mara. Lahat ng ito ay para pagtakpan ang pagbebenta ng ebidensya mula sa isang malaking kaso ng korupsyon. At akala nila, ang paggamit sa 2 babae ang perpektong paraan para ilihis ang atensyon. Kinuha ni Maya ang kanyang itim na jacket. Ngayong gabi, babawi tayo. Ilang oras ang lumipas, sa marangyang opisina ni General Santiago, biglang namatay ang mga ilaw. Nagkaroon ng tunog ng mabibigat na hakbang. 2 babae ang lumitaw mula sa dilim. Magandang gabi, General, bati ni Maya. Nagulat na tumayo si Santiago. Sino kayo? Mayroon kaming direktang permiso mula sa Camp Aguinaldo, sabi ni Mara, inihagis ang isang mission order sa mesa. Nanigas si Santiago. Kayo pala ang gumawa ng gulo, bulong niya. Lumapit si Maya.
Ang gulo ay hindi dahil sa amin, kundi dahil sa katotohanang itinatago ninyo. Pinindot niya ang isang maliit na buttons. Sa screen ng opisina, lumabas ang isang video kung saan inaabutan ni Santiago ng sobre ang hepe. Hulihin ninyo sila. Pain lang yang dalawang babae, sabi niya sa video. Namutla si Santiago. Ang file na yan ay naipadala na sa VGS at sa national media, malamig na sabi ni Mara. Sa loob ng isang oras, malalaman ng buong bansa kung sino ang tunay na mastermind. Napaupo si Santiago, nanginginig. Sinira ninyo ang karera ko. Tiningnan siya ni Maya. Hindi kami. Ang kasakiman mo ang sumira sa iyo. Hindi nagtagal, pumasok ang isang team mula sa at dinakip si Santiago. Sa labas, naghihintay na ang mga mamamahayag, kinukunan ng litrato ang kanyang pagbagsak. Mula sa malayo, sa bubong ng kabilang gusali, pinapanood ni Maya at Mara ang lahat. Ngumiti si Mara. Isa na namang maskara ang nahulog. Tumingin si Maya sa papalayong sasakyan. Mabagal dumating ang katarungan, ngunit palagi itong nakakahanap ng daan. Kinabukasan, yumanig ang balita tungkol sa pag-aresto kay General Santiago. Sa isang maliit na karinderya, isang matanda ang nagsabi, sa wakas, may lumaban din sa mga buwaya. Samantala, sa malayo, dalawang itim na motorsiklo ang dahan-dahang papaalis sa lungsod. Handa ka na para sa susunod na misyon, tanong ni Mara sa intercom. Ngumiti si Maya. Palagi. At sa mga salitang iyon, ang dalawang anino ay muling nawala, nag-iiwan ng bakas ng katarungan sa bawat hakbang. Hindi alam ng mundo